Si Coach Yeng Giao ay gusto pa ring makuha itong si Jonel Policarpio mula dito sa NLEX Road Warriors. At ang isang senaryo kung saan pwede itong mangyari ay kung gagawa sila ng 3-team trade kasama itong Magnolia Chicken Templados. So ang magiging possible outcome niyan ay itong si Jonel Policarpio mapupunta dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Samantala naman, itong si Aris Junicio ay lilipat dito sa NLEX Road Warriors. At ito namang Magnolia Chicken Templados makukuha itong si Kit Datu. So ganito ang magiging lineup nila ngayon. Ito si Kit Datu nasa Magnolia, si Aris Junicio dito sa NLEX, at si Jonel Policarpio dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Malaking bagay si Aris Junicio dito sa Magnolia, alam natin yan. Pero yung spot niyan pwede nang punuan itong si Xavier Lucero. At kapag nandiyan na si Kit Datu sa height itong 6'8", pwede rin ito na maging power forward. Magiging center ng Magnolia si Ian Sanggalang at si James Laput. So sa tingin ko mas magiging magandang advantage pa yan para sa Magnolia kung sakasakali na matuloy ang trade na to. Dahil kahit na mawala si Aris Junicio, 6'8" Kit Datu naman ang papalit. Sa panig naman ng ROS kung makukuha nila itong si Jonel Policarpio, yan ay prototype na power forward na gusto ni Coach Yeng Giao. At dito naman sa NLEX, itong si Aris Junicio, alam natin kung anong kaya niyang ibigay sa kahit anong koponan na mapuntahan niya. Kaya sa tingin ko magiging okay ito para sa tatlong nabanggit na koponan. At kung sakasakali nga na matuloy ang trade na to, itong Magnolia Chicken Templados magkakaroon ng isa sa pinakamalaking frontcourt dito sa PBA. At sigurado na magiging isa na sila sa mga title contenders kapag nagkataon. Alam din natin na itong Magnolia gustong siguraduhin na yung kanilang line-up pagdating ng, of course, ng opening ng Governor's Cup ay magiging ready na. At yung pagkakakuha nila dito, alam naman natin na sa ganitong sitwasyon ay makatutulong talaga. Ang Terra Firma Jeep ngayon ay of course, alam natin nandiyan na si Christian Standhardinger at si Stanley Pringle. At base doon sa reaction nila, mukhang sa tingin natin parang hindi sila masyadong masaya doon. Base doon sa mga lumalabas na pictures online. Hindi naman nakapagtataka yan, pero kailangan din natin siguraduhin isipin na hindi naman magtatagal yung dalawang yan diyan sa nabanggit na team dahil eventually matitrade din. Ang tanong na lamang ay kung saan at kung kailan. Itong si Stanley Pringle, posible na tapusin niya ang karera niya sa Terra Firma, pero sa tingin ko pwede yung matrade dito sa Magnolia o kaya San Miguel eventually. Depende sa magiging takbo ng performance nila. Kung maganda pa rin yung karera, ay sa tingin ko dadali niyan dyan. Ito si Stan Hardinger, alam natin kung anong kaya niyang gawin. Pero sa tingin ko ito si Stan Hardinger, baka mas malamang sa abroad yan magpunta. Ang balita nga kaya yung tinrade ng Barangay Ginebra dahil kapag nag-expire ang kontrata niya ay babalik na to sa Germany. Hindi pa natin natitiyak kung ito talaga ang plano ni Stan Hardinger. Pero sa edad kasi ni Stan Hardinger, medyo mahirap na siya mag-i-import yan kumpara dito sa ibang mga teams ngayon. Dahil alam natin, yung style ng laro ni Stan Hardinger, kumbaga very common na yan sa Europe at maraming mga mas bata at malalaking mga players doon na kayang gawin yung nagagawa niya dito sa PBA. So, kumbaga hindi siya one of a kind doon. At syempre, yung mga teams doon sa Europa at sa ibang bansa, ang gusto nila ay yung mga batang import. Tignan natin kung ano mangyayari dito dahil baka si Stan Hardinger piliin naman na maglaro sa Japan o Korea. Pero, as it is ngayon, may contract sila sa Terra Firma. So, yan ang tatapusin nila muna ngayon. Ditong si Stan Hardinger, susubukan niya kung sigurado ng marami pang mga teams dito sa PBA. Pero ito namang hindi natin sigurado kung ano mangyayari dito kay Stanley Pringle. Alam natin injury hit na to pero kung sakasakali nakama-maintain niya yung kanyang kalusugan, sigurado na mayroon pa rin itong mga playoff contending teams na mapupuntahan for sure.